Papa Van. Magandang araw po sa iyo at sa mga nakatutok sa inyong programa. Nung minsan ko pong napakinggan ang mga kwento nyo, na-inspire din po ako na magpadala ng liham sa inyo para i-share ang kwento ko. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Calvin. Yan po kasi ang nickname ko. Sa ngayon po ay 21 years old na ako at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo sa kursong architecture. Papa Van, ang tiyahin ko na po ang nagpalaki sa akin. Mula nang kupkupin niya ako. Mama na ang gusto niyang itawag ko sa kanya. 7 years old na ako nung iwan ako ng nanay ko. Hindi raw kasi pinanagutan ng tatay ko ang tunay kong ina kaya siguro nawalan siya ng amor sa akin. Buti na lang mapagmahal talaga si mama kaya hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng responsibilidad na iniwan ng biological mother ko ay siya na ang sumalo. Mula nang iwan ako ng nanay ko, wala na akong naging balita pa sa kanya. Hindi ko na rin siya hinanap dahil kontento na ako kay mama at kina lolo't lola na lagi akong kinukumusta. Kahit nasa ibang bansa na sila, hindi nila ako nakakalimutan. Papa Van, sobra kong hinangaan si mama kasi 18 years old pa lang siya nung kupkupin niya ako. Nag-aaral pa siya noon at nagpa-part-time job pa pero hindi niya ako nagawang pabayaan. Nung nag-aaral pa siya, kasama pa namin sa bahay sina lolo at lola. Pero nang makatapos siya sa pag-aaral, natuloy na sa pagmamigrate sina lolo at lola. Kasama ang iba pang kapatid ni mama. Si mama naman, ayos na raw siya dito sa Pilipinas kaya hindi na siya sumama pa. Sa tagal na naming magkasama ni mama, naging malapit talaga kami sa isa't isa. Kapag magkausap kami para lang kaming magtropa, mas gusto nga po niya na parang kaibigan lang yung turing ko sa kanya. Pero syempre, hindi ko pa rin inaalis yung pagbibigay ng respeto sa kanya dahil para sa akin, siya na talaga yung magulang ko, Papa Van. Nak, di ka ba naboboard dyan sa pinapanood mo? Replay na lang yan ng game kanina. Hindi na exciting kasi alam mo na yung resulta. Di ko napanood kanina may klase ako eh. Gusto ko lang makita kung paano nanalo yung paborito kong volleyball team. Sus, parang kailan ka lang nahilig sa panunood niya na. Mukhang naimpluwensyahan ka na ng best friend mo. Nga pala may itatanong pala sana ako. Ano yun? Pwede mo ba ako turuan magluto? Kahit simpleng putahe lang. Para kanino ka naman magluluto? May nililigawan ka na ba, Nak? Wala pa naman, gusto ko lang talaga matuto. Wala pa, pero may bala ka na. Tama? Sige, kunwari na lang hindi ko kayo nakita nung girl best friend mo na magka-holding hands sa mall. Ha? Nakita mo kami? Oo, nakita ko kayo. Oh, ba't ganyan yung reaction mo? Wala ka namang dapat ikahiya eh. Binata ka na at alam ko rin naman na mabait yung best friend mo. Di ba't siya yung dahilan kung bakit ka pumapasok Naman eh. Sige, tuksuin mo ako ng ganyan. Pag ikaw nagkaroon ng manliligaw, minuminuto kitang tutuksuin. Sus, wala na akong planong magka-boyfriend. Kita mo naman, busy na ako sa trabaho ko. Nasasabi mo lang yan kasi wala pang nanliligaw sa'yo. Kung meron man, papasa naman kaya sa'yo. Bakit naman sa akin nakadepende yun, Syempre, gusto ko yung makakasundo mo. Yung makakabanding mo rin pag wala ako. Sus, kaya ko naman mag-adjust. Hindi naman magiging mahirap para sa akin yung pakikisama.
Mas challenging pa nga yata yung paghahanap mo ng boyfriend eh. Ilang taon ka na kaya? Ilang taon ng ano ha? Subukan mong ituloy ang sinasabi mo, wala kang baon bukas. Ay si mama na personal na. Wala namang ganyanan. Takot ka pala eh. Uy nga pala, kumusta na yung pag-aaral mo? Malapit na midterms nyo ah. Nakapag-review ka na ba? Teka, paano mo nalaman ma? Nakita ko sa exam permit mo. Nasa wallet ko yung exam permit ko ah. Pinakailaman mo Bago yung… ka mag-isip ng kung ano, nahulog yung wallet mo nung isang araw kakamadali mo. Eh ayun, nakabukas. Kaya nakita ko yung permit mo. Buti nga nakita ko bago ka makaalis eh. Kaya pala. Nagtaka ako nun kung paano napunta sa bag ko yung wallet ko eh. Ang alam ko kasi sinuksok ko yun sa bulsa ko bago ako pumasok. Ay, pero bukod sa exam permit mo, may iba pa akong nakita. Anong nakita mo ma? Gusto mo talagang sabihin ko pa? May nakita akong kondom sa wallet mo. Ma, hindi mo na dapat pinakikialaman yung mga bagay na yun. Anong hindi? Paano kung makabuntis ka ha? Hindi porket gumagamit ka ng proteksyon 100% ng safe yon. Sigurado akong pinag-aralan nyo rin yan nung high school ka pa lang. Kaya sana naman, hindi mo makalimutan. 20 years old na ako ma. Alam ko na yan kahit hindi mo sabihin sa akin. So tatahimik na lang ako at hindi makikialam, ganun ba? Mama mo ako, diba? Ma, hindi ko naman sinabi na tumahimik ka na lang. Ang akin lang, syempre, nagbibinata na ako. May personal din akong buhay kaya sana, bigay mo na sa akin yun. Ay, hindi ko gustong maging kontrabida sa personal mong buhay. Gusto lang naman kitang paalalahanan. At saka kahit 20 ka na, bata ka pa rin para magkaanak. Ma, normal lang na mag-explore kaming mga lalaki sa edad naming to. Sigurado naman ako na nag-iingat ako eh. Tsaka isang beses ko pa lang naman yung ginawa. Oo yan na, kahit nakakahiya. Sinabi ko na para di ka na mag-isip dyan. Sorry nak, nag-aalala lang talaga ako. O siya, pagkatapos mong manood mag-review ka na ha? Okay ma. Papa Van, yun po ang unang beses na kinontra ko si mama at aaminin ko na medyo nakaramdam ako ng inis sa ginawa niya. Pero mabuti na lang at marunong kaming makinig sa isa't isa. Naiintindihan ko rin naman na kapakanan ko lang ang iniisip niya kaya nakinig din talaga ako sa kanya. Tungkol naman sa panunukso sa akin ni mama sa best friend ko, totoo naman po yun na matagal na akong may gusto sa kaibigan ko pero pareho naming priority ang pag-aaral kaya kahit nagkakaintindihan na kami ay hindi ko pa rin siya nililigawan. Saka na lang pag nakagraduate na kami. Nang minsang bumisita sa bahay ang pinakamalapit na kaibigan ni mama, aksidente ko pong narinig ang pag-uusap nila. Pinag-usapan nila yung tungkol sa pagiging single ni mama sa loob ng maraming taon. Napangiti na lang ako noon nang sa wakas ay pumayag siya na makipag-blind date naman kahit minsan. At hindi ko nga sa tulong ng kaibigan niyang iyon. At hindi ko nga akalain na may magugustuhan siya agad, Papa Van. Ma, isang oras lang lunch break namin. Kailangan ko rin makabalik sa school. 10 minutes bago yung klase ko. Ayos lang yun nak. May gusto lang kasi akong ipakilala sa'yo. Hi, ako nga pala si Nick. Ikaw si Calvin, di ba? Ako nga po. Kaibigan po ba kayo ni mama? Anak, maliligaw ko siya. Ha? Agad-agad ma? Makariya ka naman dyan. Naliligaw pa nga lang, di ba? Pero yung pagkagulat mo parang kami na ha. Nakakatuwa naman kayo mag-ina. Kung di ko siguro alam na anak mo si Calvin, mapagkakamalan ko talaga kayo magtropa. Sa bagay, mas okay naman yung ganyan kayo ka-close kesa sa mag-inang hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Kailan naman kayo nagkakilala ni mama? Last week lang. Alam mo nak, ilan din yung nakadate ko bago ko nakilala si Nick. Yung una, okay naman. Kaso nung nalaman niya na may anak na ako, ayun, nagpaalam na magsi-CR tapos hindi na bumalik. Natakot yata sa responsibilidad. Ekis na agad yun ma. Dapat yung kaya kang panindigan. Paano kung kayo naman yung magkaanak, di ba?
Kaya nga hindi na rin ako nanghihinayang. Saka sabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto ko yung makakasundo mo talaga. Kung chick boy tapos walang sense of responsibility, wag na lang ma. Di ka kayang alagaan ng ganong klaseng lalaki. Huwag ka mag-alala, Calvin. Hindi ako kagaya ng mga nabanggit ng mama mo. Aalagaan ko siya hanggat kaya ko. Ikaw talaga? Teka lang, hindi naman porket gusto ka ni mama gusto na rin kita. Nak! Chill ka lang ma, may mga gusto lang ako itanong sa kanya. Ayos lang naman kung magtatanong ka sa akin. Good. Ma, wag ka muna sisingit Usapang pogi muna to. Okay, Nak. Ilang taong ka na? 32. Matanda lang ako ng… Alam ko, mas matanda ka lang na 1 taon kay mama. Wala ka pa ba naging asawa? O kaya naanakan? Wala pa. Binata pa talaga ako. Hindi ko kasi noon priority yung pagkakaroon ng girlfriend. Ganun yata talaga pag breadwinner ng pamilya. Pero ngayon, syempre medyo nagkakaedad na. Wala na sa kalendaryo yung edad kaya sinet ako ng pinsan ko sa isang blind date. Hindi na ako tumanggi pa. Buti na lang, mama mo kagad yung nakilala ko. Ano naman nagustuhan mo sa mama ko? Ang totoo niyan, unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko na kagad siya. Kahit hindi pa siya nagsasalita. Ang gaan ng aura niya eh. Tingin ko talaga noon, magkakasundo kami. Kung ganon, kailan kayo magpapakasal? Ha? Oo, inyong dalawa Siyempre biro lang yun. Nanliligaw ka pa lang naman sa mama ko, di ba? Oo. Saka kaya ko naman maghintay kahit gaano pa katagal bago ako sagutin ng mama mo. Sige, pasado ka na. Ha? Pasado ako saan? Naku, ganyan talaga yung anak ko. Dapat pumasa ka rin muna sa kanya. Talaga? Naku, buti na lang pala. Pero sa tingin ko, magkakasundo naman kaming dalawa. Tama ba ako, Calvin? Depende. Kaya huwag ka munang kampante. Alagaan mo si mama at lagi mo siyang irespeto. Kapag sinaktan mo siya, ako makakalaban mo. Anak, parang sobra naman yata yun. Basta magagawin ko po yun. Para saan pa't naging anak niyo ako? Hayaan mo na, Via. Ganyan din naman ako sa mga kapatid kong babae kaya naiintindihan ko siya. Salamat ha. Sige ma, kailangan ko na umalis. Doon na ako sa school maghihintay para di ako malate sa susunod na klase ko. Teka nak, hindi ka pa kumakain. Busog na ako sa mga ngiti mo ma. Masaya ako para sa'yo. O paano? Maiwan ko na kayong dalawa Papa Van, kahit nagulat ako na may nagustuhan na agad si Mama sa mga naka-blind date niya napangiti naman ako dahil unang tingin pa lang alam ko nang matinong lalaki yung magiging boyfriend niya kung sakali. Ganon kasi talaga. Tulad kay Nick, yung gusto ko para sa kanya. Marespeto, marunong makisama at breadwinner pa ng pamilya kaya alam kong kaya niyang panindigan si Mama. Ilang buwan lang matapos ipakilala sa akin ni Mama si Nick ay sinagot na rin niya ito. Hindi na ako nagulat dahil kitang-kita ko naman noon kung gaano nila kagusto ang isa't isa. Isa pa, dun din naman ang punta ng panliligaw ni Nick lalo na't maayos naman ang pakikisama nito sa amin since day one. Tuwing pumupunta si Nick sa bahay, hindi na kailangan pang magluto si Mama. Siguro isa yun sa mga nagustuhan niya sa boyfriend niya. Magaling kasi itong magluto. Sa pagkakaalam ko kasi, chef sa isang Chinese restaurant si Nick kaya naman kuhang-kuha niya talaga si Mama. Pero sa katagalan, napag-isip-isip ko na kapag nakabuo na ng sariling pamilya si Mama, baka bigla na lang akong mabaliwala. Madalas kasing nangyayari yon sa ibang kagaya ko na di naman tunay na anak. Alam ko rin na posible ngang mangyari yon sa akin. Pagdating ng panahon, hindi rin naman ako yung pipiliin. Hindi ako yung magiging mas matimbang. Kaya nung nalaman ko na balak na nilang magkaanak dahil alanganin na rin yung edad ni Mama, nabago yung pakikitungo ko sa kanya, Papa Van. Papa Van, dahil sa iniisip ko naapektuhan nito ang relasyon naming mag-ina, hindi na ako sumasabay sa kanya sa pagkain.
Lagi na akong nagpapalipas ng oras sa kwarto ko at nagpapanggap na nagre-review para hindi niya ako pilitin na sumabay sa kanya. Ako na rin ang nag-aasikaso ng mga gamit ko dahil alam ko na darating din yung araw na hindi na siya ang gagawa nun. Lalo na pag may anak na sila ni Nick. Pero sa pag-iwas ko kay mama, mas lalo naman silang napalapit ni Nick sa isa't isa. Sila na yung madalas na sabay kumakain. Nanonood ng TV at naririnig ko pa silang nagkukwentuhan. Hindi na ako kinakatok ni mama sa kwarto gaya ng dati kapag nagpapalipas ako ng gutom. Hindi na rin niya ako dinadalhan ng merienda habang nagre-review ako. Ang dami nang nabago mula nung maging sila ni Nick. Pakiramdam ko noon, Papa Van, ay nagkaroon ako ng kaagaw kay mama. Parang nagkaroon ako ng kahati sa pagmamahal niya. Kaya naman sa halip na umuwi ako ng maaga, tumatambay na lang ako sa basketball court at gabi na umuuwi. Pinagsasabihan na nga po ako noon ng best friend ko na hindi ko dapat yun ginagawa sa mama ko pero kahit siya ay hindi ko na pinakinggan. Bakit ngayon ka lang? Gabi na. Linyahan ng mga nanay. Linya ko talaga yon kasi ako yung nanay mo. Calvin, tapatin mo nga ako. May problema ka ba? Pakiramdam ko kasi nitong mga nakaraang araw lumalayo ka na sa akin. O baka naman may ginagawa ka ng kalokohan. Kita mo na ma, bilis mo manghusga. Di ka naman ganyan dati ah. At hindi ka rin ganyan dati. Ano ba tong ginagawa mo ha? Baka mamaya nagpapabaya ka na rin sa pag-aaral mo. Di ako nagpapabaya sa pag-aaral ko. Kung ganon, may problema ka ba sa school? Bakit ka nagkakaganyan? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi mo sinasagot. Anak naman, nag-aalala rin ako. Sana naman hindi mo nakakalimutan na may nanay ka pang naghihintay sa pag-uwi mo. Talaga ba ma? May naghihintay pang nanay sa akin? Eh ang busy-busy mo nga dun sa Nick na yun eh. Sa sobrang saya nyo, di mo na ako napapansin. Ano? Paano hindi napapansin? Eh wala namang nagbago sa atin kahit naging kami naninig ka. Saka Tito Nick, yun ang dapat na itawag mo sa kanya. Hindi kayo magkaedad lang kaya dapat matuto ka ring rumispeto dun sa tao. Respeto? Wow! Paano ko i-respeto yung taong nilalayo ka sa akin? Sige nga ma, sabi mo nga. Hindi ako inilalayo sa'yo ni Nick. Saan ba nanggaling yung idea na yan? Hindi mo ba napapansin ma? Kayo na lang palagi ni Nick yung magkasama. Kayo na yung sabay lagi kumain, kayo na rin yung sabay manood ng TV. Minsan nga lumalabas pa kayo ng di ko alam eh. Eh di ba sa'yo na rin mismo nanggaling na kapag personal na buhay, bigay ko na sa'yo yon? Eh di ganun din sa akin. Saka sa ating dalawa ako yung mas matanda. Nasa tamang edad na ako para doon. Ikaw nag-aaral ka pa at kailangan mo pang magtapos bago ka mag-focus sa ibang bagay. At yung sinasabi mo na kami lang lagi ang sabay kumain? Di ba lagi ka namang nagkukulong sa kwarto mo? Akala ko busy ka sa pag-aaral kaya hindi na kita iniistorbo. Yung paglabas namin, hindi ko na yun kailangan pang ipaalam sa'yo. Grow up, Calvin! Hindi ka na dapat ganyan mag-isip. Dumating lang yung Nick na yon, nagbago ka na ma. Siguro kaya ka nagkakaganyan kasi nagpaplano na kayo magka-baby no? Pag may anak na kayong dalawa, wala na akong ganap dito sa bahay na to. Baka nga paalisin mo na ako eh. Ano? At bakit ko naman yun gagawin sa'yo? Anak kita. Hindi kita paalisin dito kahit na magkaroon pa kami ni Nick ng mga sarili naming anak. Ikaw yung panganay ko. Kahit anong mangyari, may lugar ka na sa puso ko at sa buhay ko. Kung gano'n naman pala, bakit parang di ko na yun maramdaman? Sorry kung hindi yun ang nararamdaman mo. Pero anak, hindi totoong lumalayo na ako sa'yo. Ikaw yung gumagawa nun sa akin. Akala ko nga parte lang talaga yun ang pagbibinata mo. Kaya unti-unti ko na rin sinasana yung sarili ko. Pero masakit din pala.
Mahirap din pala kasi nasanay na ako na sobrang close tayo. Nasanggang dikit tayo. Hindi na natin pwede ipilit yung ganun, ma. Kasi ngayon may Nick ka na sa buhay mo. Hindi na pwedeng lagi tayo magkasama. Lalo na pag nagkaanak kayo. Masakit yun, ma, sa totoo lang. Pero ngayon pa lang sinasanay ko na yung sarili ko. Para pag nangyari yun, kaya ko na. Di na ganun kasakit. Kung ganun, bakit iba ipinaparamdam mo sa akin? Hindi ba dapat ngayon natin sinusulit yung panahon na nagkakasama pa tayo? Tapos ngayon, ganyan pa yung ginagawa mo. Gabi ka na umuuwi. Pinag-aalala mo ako ng sobra. Paano kung may mangyari sa'yo sa labas? Ma, sige na, tama na. Pagod ako eh. Gusto ko na magpahinga. Pero anak, kailangan nating pag-usapan ng maayos. Pasensya na pero walang magandang patutunguhan tong usapan nating to. Parehong mataas mga emosyon natin. Di tayo magkakasundo. Papa Van, hindi ko akalain na mauuwi sa ganoon ang usapan namin ni Mama. Iyon ang unang beses na napagtaasan namin ng boses ang isa't isa. Pero kahit nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin sa kanya, parang gusto ko rin yung pagsisihan nung panahong yon. Pagkatapos kasi ng gabing yon, mas lalong napalayo sa akin si Mama. Ipinagluluto niya pa rin ako ng almusal bago pumasok sa school. Work from home na lang kasi siya noon kaya mas marami na siyang oras sa bahay. Pero kung kailan naman lagi na siyang nasa bahay, saka naman kami nagkaroon ng distansya sa isa't isa. Kung noon, araw-araw pa niyang iniabot sa akin yung baon ko, sa pagkakataong yon, inilalapag na lang niya sa dining table yung allowance ko para sa buong linggo. Kahit gabi na ako umuwi, hindi na rin niya ako sinisita. Tuwing oras naman ng pagkain, tinatawag niya ako para magkasabay kami pero hindi rin naman kami nag-uusap. Nalungkot po ako noon, Papa Van. Parang namiss ko bigla yung makulit kong nanay. Pero alam ko rin naman po na kasalanan ko rin kung bakit naging ganon ang pakikitungo ni Mama sa akin. Hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na ayusin yung di namin pagkakaunawaan. At mas lalo pang nadagdagan yung lungkot na nararamdaman ko nang marinig ko yung naging pag-uusap nila ni Nick, Papa Van. Han, ba't parang ang tahimik mo ngayon? Napagod lang sa trabaho. Anong oras ka uuwi? Maya-maya sana kaso, paano naman kita iiwan kung ganyan kakalungkot? May problema ba? Ay, si Calvin kasi. Pakiramdam ko, lumalayo na yung loob niya sa akin. Baka naman pakiramdam mo lang yun. Siyempre, binata na yung anak mo. Nadadagdagan yung mga kaibigan niya. Marami na rin siyang gustong gawin na siya lang mag-isa. May mga oras na mas gusto niyang kasama yung mga kaibigan niya. Kaya hindi mo na talaga maaasahan na magkakasama kayo lagi tuwing free time niyo. Hindi lang kasi yun ang problema. Nagkasagutan kasi kami nitong nakaraan lang. Ha? Bakit naman? Nagtatampo na pala yung anak ko kasi pakiramdam niya. Nagkakaroon siya ng kaagaw dahil sa'yo. Kaya ayun, parang inilalayo na niya yung loob niya sa akin. Napag-usapan niyo na ba ulit yung tungkol dyan? Kailangan niyo linawin yung hindi niyo pagkakaunawaan. Pag tumagal pa yan, baka hindi na talaga kayo magkaayos niyan. Gusto ko naman siyang kausapin tungkol doon. Pero sa naging reaksyon niya kasi nung nakaraan, mukhang hindi pa siya handang pag-usapan yun. Subukan mo lang. Alam mo, kung hindi kasi ikaw yung mauuna, hindi kayo makakapag-usap. Siyempre, marirealize din ni Calvin yung mga mali niya. Kaya malamang, mahihiya yun na makipag-usap sa'yo tungkol sa hindi niyo pagkakaunawaan. Nakakalungkot pa rin kasi. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na kapag may anak na tayo, mawawala na siya ng ganap dito sa bahay. Hindi ko alam kung bakit niya naisip yun. Anak ko siya. At mahal na mahal ko siya, Nick. Kaya imposibleng mangyari yung sinasabi niya. Han,
Naiintindihan kita, pero naiintindihan ko rin siya. Nag-a-adjust pa kasing anak mo. Sabi pa niya, sasanayin na niya yung sarili niya sa ganon. Kasi hindi na raw kami pwede na laging magkasama. May punto naman siya, Han. Hindi lang talaga kayo nagkaunawaan. Sa ginagawa kasi ng anak mo, gusto niya rin tayo bigyan ng privacy. Sinasacrifice niya yung oras na pwede pa kayo magkasama para mas makilala natin yung isa't isa. Ganon ba talaga yun? Oo, Han. Ganun yun. Nakalimutan mo yata na lalaki rin ako. Siyempre, kung meron man na mas makakaintindi sa kanya ngayon, ako dapat yun. Bakit ganon eh? Ako naman yung nanay niya. Ako dapat yung mas nakakaintindi nun. Nagawa mo naman lahat bilang ina sa kanya. Hindi ka nagkulang. May mga bagay lang talaga na hindi mo na kontrolado bilang mama niya. Lalo na nagbibinata na siya. Nagmamature. Siguro minsan, makakapagpakita pa rin siya ng immaturity. Pero wala naman siyang magiging improvement kung hindi siya dumaan sa ganun. Alam mo, hindi talaga ako nagsisisi na ikaw yung pinili ko. Kasi ngayon pa lang, alam ko nang hindi ka lang sa anak natin magiging mabuting ama, kundi pati na rin kay Calvin. Salamat, Han, ha? Buti na lang nandyan ka palagi para sa akin. Drama naman. Basta ha, mag-usap ulit kayo ni Calvin. Kailangan niyo yun. Oo na. Kung magkasagutan man kami ulit, mas lalawakan ko na lang siguro yung pangunawa ko. Kung magkakasagutan kayo, pwede rin naman ako maging referee. Aabutan ko na lang kayo ng gloves tapos doon nyo na lang ilabas mga hinanakit nyo sa isa't isa. Magboxing kayo, papawis lang ba? Loko ka talaga. Umuwi ka na nga. Ayoko, dito ako matutulog. Oy, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Natatakot ka ba sa akin? O baka naman natatakot ka na hindi mo kayanin karisma ko kaya… Kapal mo talaga. Umuwi ka na. Papa Van, matapos kong marinig yung pag-uusap nila ni Nick, lalo akong nakonsensya sa ginawa kong pananagot kay Mama. Kung tutuusin, hindi naman naging sagabal sa samahan namin yung relasyon nila ni Nick. Akala ko kasi, kagaya lang din ng ibang lalaki yung naging boyfriend niya. Yung tipong magaling lang sa simula. Yung mabait lang sa una para magpa-impress pero pag sinagot na, doon na lalabas yung tunay na ugali. Pero iba si Nick. Naramdaman ko talaga na pure yung intention niya para sa mama ko. Isa pa, hindi rin po siya nagpatawag na tito. Mas gusto niya rin daw yung parang magkaibigan lang kaming dalawa para hindi ako mailang sa kanya kaya Nick pa rin ang tawag ko sa kanya kahit sila na ni Mama. Matapos ang gabing yon, ako na mismo ang nag-isip ng paraan para makausap si Mama. Gusto ko kasi noon na humingi ng tawad sa kanya. At para magawa ko yon, hiningi ko rin ang tulong ng best friend ko. Nagtanong ako sa kanya kung anong pwede kong gawin para makabawi sa nanay ko. Hindi ko na kasi kakayanin kung tatagal pang ganon ang pakikitungo namin sa isa't isa. Kung meron mang mas dapat magbaba ng pride sa amin, ako yun at hindi si Mama. Sa laki ng utang na loob ko sa kanya, nilawakan ko pa sana yung pangunawa ko at hindi naging makasarili. Pero bago ko yun nagawa, may isang pangyayari na nagpayanig sa katatagan ko noon, Papa Van. Papa Van, akala ko noon ay na-realize ko na kung gaano kahalaga sa akin si Mama. Pero may isang bagay pa pala ako na hindi natutunan noon at napagtanto ko lang yon dahil sa nangyari. Nasa school pa ako noon. Wala yung instructor namin para sa pang-alaunang klase kaya tumambay muna ako sa basketball court. Sinundan naman ako ng best friend ko. Gusto niya raw kasing kamustahin yung problema namin ni Mama. Pero wala pa akong may kwento sa kanya dahil di pa naman kami nakakapag-usap. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ng best friend ko,
Tumawag naman si Nick. Papa Van, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin niya sa akin na balak na ni Mama na sumunod kina lolo't lola sa abroad. Katatapos lang daw nilang mag-usap noon at nag-aasikaso na rin si Mama ng requirements. Kung ano-ano na ang naisip ko nung sandaling yon. Inisip ko na baka nagsawa na si Mama sa akin kaya nagpasya na lang siya na sumunod kina lolo't lola. Maaga akong umuwi noon sa pagbabakasakali na mabago ko pa ang isip ni Mama. Pero sa pag-uwi ko, hindi siya ang naabutan ko, Papa Van. Ma? Nandito ka ba sa bahay? Oh, nandito ka pala. Nasaan si Mama? Umalis. Gusto ko nga sana samahan pero ayaw niya eh. Pero bakit ka nga nandito? Kalilipat ko lang ngayon dito, Calvin. Dito na ako titira. Ano? Kung susunod na si Mama kina lolo't lola sa Canada, bakit patitirahin ka pa niya dito? Hindi naman basta-basta mag-migrate. Mahabang proseso yon. Pero habang nag-aasikaso pa kami, dito na rin muna ako para magkasama pa tayong tatlo. Iiwan niyo ako dito na mag-isa? Akala ko ba mahal ako ni Mama? Hindi niyo man lang ako sinabihan na aalis na pala siya. Ang totoo niyan, hindi naman talaga aalis ang mama mo. Ano? Ibig mo sabihin, hindi talaga siya magmamigrate sa Canada? Eh sira ulo ka pala eh. Ibang klase rin yung trip mo eh, no? Nakakapikon. Kala ko ba mature ka na? Bakit parang teenager na Calvin pa rin yung nakikita ko sa'yo? Uto-uto. Gusto mo talaga ng away? Suntukan na lang tayo. Doon tayo sa labas. Pangatawanan mo yung yabang mo. Nakakalalaki ka na eh. Chill. Masyado ka namang mainit. Hindi ako pumapatol sa bata. Hindi na ako bata. Sige, sabi mo eh. Kaso sa pananalita mo, sa pagiging utu-uto mo, para sa akin, bata ka pa rin. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Yung sirain kami ng mama ko para masolo mo siya? Sirain kayo? Napaka-childish naman ng ideyang yon. Hindi ko ibababa yung sarili ko ng ganon para makasama ang mama mo. Magkakasama kami kasi gusto niya at hindi dahil minanipula ko siya. Yan yung dapat mong maintindihan. Alam mo, kaya ako sinabi na may balak na umalis yung mama mo kasi gusto kong makita yung magiging reaksyon mo. Akala ko kasi wala ka na talagang pakialam. Tagal na nung nagisagutan nyo pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nag-uusap. Ano bang plano mo? May plano ako. Inunahan mo lang ako. Pakialamero ka kasi. Hindi ka nakakatuwa. Alam mo ba yun? Alam ko. At ganyan din naman yung mararamdaman ko kung ako'y nasa sitwasyon mo. Pero gusto ko lang malaman mo na wala akong masamang intensyon sa ginawa ko. Sa nakikita ko, mabait ka naman. Pero may kulang pa sa'yo. At sino ka naman para pakinggan kita? Walang kulang sa akin. Epal ka lang. Tama ka naman. Wala akong karapatan na makialam. Pero kinausap ako ng mama mo at sinabi niya na kung pwede, kapag nagsama na kami, maging tatay ako sa'yo. Sinabi niya yun? Oo, kita mo na. Ikaw pa rin yung iniisip niya kahit magkakaanak na kaming dalawa. Buntis na siya pero hindi niya masabi sa'yo kasi baka hindi mo yun magustuhan. Akala ba niya magagalit ako sa kanya? Base sa huling pag-uusap niyo, oo. Alam mo, wala namang problema sa akin na maging malapit pa rin kayo ng mama mo. Anak ka niya kahit na anong mangyari. Hindi niya ako totoong anak. Tita ko siya. Pero siya na nagpalaki sa akin mula nung iniwan ako ng nanay ko. Alam ko. Sinabi niya sa'yo? Hindi. At hindi na rin niya kailangan sabihin. Sa edad niyo pa lang alam ko na. Pero hindi naman importante sa akin kung totoo kanyang anak o hindi. Kasi sa nakikita ko, mahal na mahal ka talaga niya. Doon pa lang, kuhang-kuha niya na ako eh. Kung nagawa niyang maging mabuting ina sa'yo, hindi ako matatakot na magtiwala sa kanya na kaya niya rin yung gawin sa magiging anak namin. Tiwala, di ba? Yun ang hindi mo na ibigay sa kanya. Yun nga yung dahilan kung bakit gusto ko siya makausap eh. Ang totoo niyan, may plano na talaga ako. Plano ko pa nga sana na sorpresahin siya. Pero hindi ko alam na magkakaanak na pala kayong dalawa.
Sorry. Sorry talaga. Kay Via mo dapat sabihin yan. Mag-usap kayo. Bumawi ka sa kanya. Alam mo kasi, bihira na lang yung mga kagaya niya. Yung kahit hindi pa siya nagkakaanak talaga, sa puso niya, ganap na siyang ina at dahil yun sa'yo. Papa Van, kahit hindi naman talaga ako umiiyak at napaluha ako sa sinabing yon ni Nick, marami akong na-realize sa ginawa niyang yon. Doon ko napagtanto na marami pa pala akong hindi nauunawaan. Sa dami ng sinakripisyo ni Mama para sa akin, nagawa ko pa siyang saktan sa mga salitang binitawan ko nung huli kaming mag-usap. Pero sa kabilang banda, nabunutan ako ng tinik nung nalaman ko na hindi naman pala siya aalis. Hindi ko kasi alam kung kakayanin kong mapalayo sa kanya. Aminado naman po ako noon na hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong mga paa kaya parang nalusaw yung katatagan na meron ako sa ideyang iiwan na niya ako. Tama naman po si Nick. Dapat ko ring isipin kung ano yung magpapasaya kay Mama. Dapat ko ring matutunan na magtiwala na hindi niya ako magagawang iwan tulad ng ginawa ng biological mother ko. Siguro ganun lang po talaga kapag nakaranas ng iwan ng isang tao. Nandoon na yung trauma. Kaya kapag na-attach na sa isang tao, mahirap nang makawala. Mahirap kapag nawala yung taong yun. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, ginawa ko na yung dapat kong gawin para makabawi at makapagpasalamat man lang sa pinakamahalagang babae sa buhay ko, Papa Van. Wow! Sinong nagluto ng almusal natin ngayon? Mukhang masarap ah. Sino kaya yung may nagawang kasalanan sa inyo, ha? Mukhang malaki yung nagawang kasalanan sa dami ng pagkaing hinanda eh. Umami na yung gustong umamin. Ma, So ikaw yung may pakana nito? Anong nagawa mo, Nak? Nakabuntis ka ba? Kaya… Ann, kumalma ka muna. Pakinggan mo muna si Calvin. May importante siyang sasabihin sa'yo. Totoo ba yun, Nak? totoo ma. Gusto ko kasi sanang mag-sorry sa nangyari dun sa huli nating pag-uusap. Sa tingin ko, sumobra ako nun. Naging selfish ako. Hindi ko naisip na bukod sa pagiging nanay ko, may personal ka ring buhay. At hindi lang ako yung may karapatan na maging masaya. Sus, ang drama naman ng anak ko. Ayos na yun. Alam mo, bago mo pa to maisip, plano ko na rin sana talaga na kausapin ka. Pero naunahan mo na ako eh. Kinausap ka rin ba ni Nick? Nak, hanggang ngayon ba naman, Nick pa rin ang itatawag mo sa kanya? Di magtatagal magiging asawa ko na siya. Kaya dapat tawagin mo na siyang tito. Hayaan mo na siya, Han. Ako rin naman may gusto nun. Lakas kaya makatanders ng tito. Kaya mas okay na yung magtawagan na lang kami sa pangalan para cool. Ay nako, magkakasundo nga talaga kayong dalawa. Pero seryoso anak, kinabahan ako kanina ha. Akala ko kasi nakabuntis ka na kaya kailangan mo nang bumawi sa akin. Praning din talaga to si mama eh. Sabi ko naman 'di ba, isang beses ko lang ginawa yung kalokohan na yun. Nadala lang ako sa tuksuan ng tropa. Alam yan ni Nick. Pag ganitong edad kasi ma, tutuksuin ka talaga pag di ka pa nabibinyagan. So bad influence pala yung mga tropa mo. O dahil dyan, hindi ka lalabas ng bahay ng 1 buwan ha? Ma, 1 buwan? Nick, tulungan mo naman ako kay mama. Bahala ka dyan. Daldal mo kasi. Kung di mo yung sinabi, edi safe ka sana. Hugas plato ka muna ng 1 buwan. Di ba, Han? Hindi lang hugas plato, maglalaba rin yan. Grabe, hustisya naman oh. Hustisya ka pa dyan? Teka nga, bago tayo magkalimutan, kumusta na yung best friend mo? Umamin ka na ba sa kanya?
Siyempre, hindi pa. Ayun lang, mahina. Naku, mukhang kailangan mo tong i-coach, Han. Mag one-on-one kayo para matutong manligaw tong binata ko. Kala ko ba gagraduate muna ako bago ako magka-girlfriend? Ay, nagbago na isip ko. Baka kasi maagawan ka pa ng iba. Botong-boto pa naman ako dun sa best friend mo. Si mama naman nakakalimot na. Di ba pag personal na buhay? Oo na. Hindi na ako makikialam. Pero, hindi ka pa rin pwedeng lumabas ng bahay ng 1 buwan. Kaya pagkatapos nating kumain, sisimulan mo na yung hugas plato mong parusa. Tama ako? O tama ako? Mga babae talaga. Laging tama. Pero seryoso ma. Salamat ah. Oh, para sa naman yan? Kasi kahit na may pagkakataon ka na sumama na lang kina lolo't lola sa Canada, hindi mo pa rin ginawa. Aba, syempre naman. Nandito ka eh. Saka di ba nga, okay na ako rito. Hindi ko kailangan ng snow sa Canada. Okay na ako sa kinayod na yelo ng halo-halo. Alam mo ba ma, pinagtripan ako nito ni Nick. Sabi niya may plano ka raw pumuntang Canada. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Oo ma, nagmadali tuloy ako umuwi nun. Plano ko nga sanang itago yung passport mo para di ka makaalis eh. Ganon? So pinagtripan ka pala ni Nick? Binabawi ko na yung parusa ko sa'yo. At ikaw, Nick, dahil intrimitido ka, ikaw yung maghuhugas ng plato mamaya at sa susunod pang mga araw. Han, ba't naman ako nadamay dyan? Papa Van, napakaswerte ko po talaga dahil napakabuti ng nanay na nagpalaki sa akin. Hindi man siya yung nagluwal sa akin ay higit pa sa pagiging ina ang nagawa niya. Sa laki ng sakripisyong ginawa niya noon, parang nagkaroon na rin ako ng ama sa katauhan ng mama ko. Kaya naman po yung inaasam-asam kong diploma ay sa kanya ko rin iaalay pag nakatapos na ako sa kolehiyo. Sa ngayon po, Papa Van, ay kasal na sina Mama at Nick. Nakapanganak na rin si Mama kaya ako naman ang taga-alaga niya sa kapatid ko tuwing wala akong pasok sa school. Konting panahon na lang din po at gagraduate na ako. Balang araw, may pagmamalaki rin ni Mama na may anak siyang architect. Tungkol naman sa biological mother ko, hindi pa rin siya nagparamdam kahit na hindi na ako alagain pa tulad nung iniwan niya ako kay Mama. Hindi na rin po ako nagtanim ng galit sa kanya. Pinatawad ko na lang siya kahit hindi niya yon hiningi sa akin. Basta kung nasaan man siya ngayon, sana ay masaya siya sa buhay na pinili niya. Hindi ko na rin po inalam kung sino yung tatay ko kasi para sa akin, buo na yung pamilya na meron ako. Si Mama, si Nick, at yung bunso kong kapatid. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Papa Van. Maraming salamat po sa paglalaan nyo ng oras para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat din po sa Barangay LS sa pagkakataong binigay nyo sa amin para magbahagi ng kwento dito sa Barangay Love Stories. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Calvin. Minsan